Hinamak na manugang. Kabanata 101. Sinamantala din ni Mark Lewis ang pagkakataong magingay. Lola, kamakailan lang ay lalong naging mayabang si Alex Dixon. Oras na para sugpuin siya. Ito ang pamilya Lewis. Hindi niya lugar para magdesisyon. Umupo si Old Lady Lewis sa pangunahing upuan na may marangal na ekspresyon. Malamig siyang ngumuso at sinabing, siya ay isang walang kapangyarihang tagalabas, ngunit gusto pa rin niyang pukawin ang gulo sa pamilya Lewis, ganoong tuntunin. Narinig ko na gumamit si Alex Dixon ng panlilinlang para ipakita kanila Qinggang at Wang Zhenggang ang Feng Shui. Niloko niya ang dalawang ito at pinaniwalaan siya. Kung may mangyari dito, maghihirap din ang Lewis family natin. Ganun ba talaga kadaling lokohin ang pamilya Qin at pamilya Wang? Hindi nasisiyahang sinabi ni Mark Lewis, magulo rin ang ulo ng Wang family. Ang mansyon na ibinigay sa kapatid ko, binigay talaga nila kay Alex Dixon. Hinaplos ni Lewis Mingfeng ang kanyang mga kamay at sinabing may mahabang buntong hininga, magpapadala ang Ming family ng Jing City ng mga tao sa loob ng ilang araw upang pag-usapan ang pakikipag-ugnayan sa atin, Mark. Ang pamilya Meng ay isang malaking pamilya. Kung walang dissenting vilya si Mark, mawawalan siya ng mukha sa harap ng pamilya Meng. Hindi mangyayari iyon. Napabuntong hininga din si Mark Lewis. Lola, hindi ako pinapansin ni Ming Nooran. Kasalanan ni Alex Dixon ang lahat. Kung wala akong vilya, siguradong ayaw ni Ming Nooran na makipaglandian sa akin. Mahigpit na sinabi ni Old Lady Lewis, tawagan si Albert Lewis at ang kanyang pamilya sa lumang bahay bukas. Gusto kong personal na magtanong tungkol sa bagay na ito. Kung hindi niya ako bibigyan ng malinaw na account, walang lugar ang kanyang pamilya sa kumpanya. Nang marinig ang mabagsik na boses ng kanyang lola, si Mark Lewis at ang kanyang kapatid na babae ay nagkatinginan, lihim na natuwa. Ngayon, ang pamilya ni Albert Lewis ay umaasa sa kumpanya para kumain, at si Old Lady Lewis ang namamahala sa pamilya. Hanggat ang matandang ginang ang nag-utos, ang pamilya ni Albert Lewis ay walang lugar sa kumpanya. Pinakamabuting paalisin ang pamilya ni Albert Lewis sa kumpanya sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa kanilang vilya at ari-arian, hindi nila ito maagaw. Natural, kailangan nilang ibigay ang kanilang ari-arian sa magkapatid. Sa gabi, magkatabing naglakad sina Alex Dixon at Jane Lewis sa ilalim ng mga streetlight. Natapos ang dalawa maghapunan sa isang western restaurant, ngunit iba ang romantikong kapaligiran sa naisip ni Alex Dixon. Ibinabalang ni Jane Lewis ang kanyang ulo para kumain. Bihira niya itong makausap, at ang ekspresyon niya ay walang pakialam. Noong una, gusto ni Alex Dixon na samantalahin ang pagkakataong isulong ang relasyon nilang dalawa. Marahil ay magiging masaya si Jane Lewis at hindi na niya kailangang matulog sa sahig sa gabi. Ngunit sa kalagitnaan ng hapunan, tumawag ang kumpanya para kausapin si Jane Lewis tungkol sa trabaho. Nagsalita si Jane Lewis habang kumakain. Halos kalahating oras siyang nagsalita bago ibinaba ang tawag. Sa oras na ito, tapos na kumain si Alex Dixon. Tinakpan ng dilaw na ilaw ng kalye ang katawan ni Jane Lewis, na binabalangkas ang kanyang magandang side profile. Ang kanyang itim na pilikmata ay kasing haba ng maliit na pamaypay. Nakita ito ni Alex Dixon at nagustuhan niya ito sa kanyang puso. Hindi niya napigil ang hilahin ang kamay nito. Agad na gustong bawiin ni Jane Lewis ang kanyang kamay, ngunit hinawakan ito ni Alex Dixon at hindi binitawan. Umiti siya at sinabing, nakalimutan mo ba ngayon ang 3 anibersaryo ng kasal natin? Nang marinig ang sinabi niya, nag-alinlangan sandali si Jane Lewis at hinayaan siyang hawakan ang kamay niya. Paanong hindi niya maalala? Kaya naman dinala niya ito para sa isang candlelight dinner. Ngunit sa pagtingin kay Alex Dixon, dapat ay nakalimutan na niya ang anibersaryo na ito. Hindi man lang siya naghanda ng regalo. Dapat sa huling minuto naisip niya lang. Sa pag-iisip nito, malamig na binawi ni Jane Lewis ang kanyang kamay at sinabing, gabi na. Bilisan natin at umuwi na. Tumangulang si Alex Dixon. Siya ay nagmamadali upang makita ang kanyang biyenan sa araw na ito. Siya ay orihinal na nagplano na bumili ng isang bangkos ng mga bulaklak para sa dinner, ngunit si Jane Lewis ay patuloy na tumatawag upang pag-usapan ang tungkol sa trabaho habang siya ay kumakain.
Hindi man lang siya nakapagsalita ng ilang salita bago nagmadaling umuwi pagkatapos ng tawag. Kaya siya ay sumuko sa pagbibigay ng mga bulaklak. May nakaparadang pulang Porsche sa tapat ng kalsada. Umupo si Ming Nooran sa driver's seat at hinawakan ang manibela. Sinusundan ng kanyang mga mata sina Alex Dixon at Jane Lewis. Nang makita silang dalawa na magkahawak kamay at naglalakad sa ilalim ng mga ilaw ng kalye, bakas sa kanyang magandang mukha ang pagkabigo. Ngayon, muling tumawag ang pamilya para magtanong tungkol sa pag-unlad nila ni Mark Lewis. Isang mapait na ngiti lang ang naramdaman ni Ming Nooran. Kung hindi dahil sa intensyon ng pamilya na pakasalan siya ni Mark Lewis ng pamilya Lewis, hinding-hindi siya mahilig sa isang lalaking tulad ni Mark Lewis sa buhay niya. Gayunpaman, ang saloobin ng pamilya ay napakatatag. Nadama nila na ang pamilya Lewis ay may potensyal na umunlad, at hindi niya mapabulaanan ang kasal na ito. Nakaramdam lamang ng inggit si Ming Nooran nang makita niya sina Alex Dixon at Jane Lewis na naglalakad na magkatabi. Walang kamalay-malay, isang figure ang lumitaw sa isip ni Ming Nooran. Ang lalaking nakamaskara ang pinuntahan nila ni Mark Lewis para mangolekta ng mga utang para iligtas siya sa huling pagkakataon. Nang maisip niya ang lalaking nakamaskara na ito, hindi naiwasang mamula si Ming Nooran. Nakita niya ang hubad nitong katawan. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na nakahubad siya sa harap ng isang estranghero sa harap ng isang lalaki. Tahim na kumikilos ang puso ni Ming Nooran at hindi niya maiwasang isipin. Kung ang nakipagtipan sa kanya ay itong lalaking nakamaskara, hindi siya magugulo gaya ngayon. Tuldok, tuldok, tuldok. Kinaumagahan, nagmamadaling dinala ni Albert Lewis ang kanyang anak na babae at manugang sa lumang tirahan ng Lewis family. Binuksan ni Jane Lewis ang pinto ng kotse at nagtanong, "Tay, partikular na tumawag si Lola kagabi, wala ba siyang sinabi?" Sinabi niya na mag-uusap tayo pagkatapos nating pumunta. Sabi ni Albert Lewis, at darating din ang iyong tiyuhin na si Lewis Mingfeng. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Kung titingnan ang sitwasyon, tila walang magandang balita. Malungkot na sinabi ni Jane Lewis, ano pa ba? Nagbakasyon si nanay kahapon at hiniling ni Alex Dixon ang isang kaibigan na mag-book ng VIP cabin. Si Chen Hongyan ay inayos na pumunta sa lower class cabin. Siya ay hindi masaya sa kanyang puso. Siya ay nagtatanong tungkol sa bagay na ito ngayon. Maliit na bagay ito. Ipaliwanag mo na lang ng malinaw mamaya. Hindi na masyadong nag-isip si Albert Lewis at mabilis na sumakay sa kotse para himukin si Alex Dixon na magmaneho. Sa alas 9:30, ang kotse ay nagmaneho sa pasukan ng lumang tirahan ng Lewis family. Ang dating tirahan ng Lewis family ay nasa Jinling City din. Hindi ito masyadong maluwang at may mahabang kasaysayan. Karaniwang naninirahan dito ang matandang ginang Lewis. Karaniwang hindi tinatanggap ng matandang ginang si Albert Lewis at ang iba pa, kaya bihira niya silang tawagan sa lumang mansyon. Kaya naman, nang tumuntong si Albert Lewis sa mansyon, nanginginig pa rin siya sa takot. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Tay, kilala ng kaibigan ko si Kapitan. Ipapaliwanag ko kay Lola mamaya." Mabuti yan. Tumango si Albert Lewis at pumasok sa bulwagan. Pagpasok pa lang niya sa bulwagan, lumingon si Alex Dixon sa paligid at nakasimangot. Nakita niya si Old Lady Lewis na nakaupo sa armchair sa gitna, sa tabi nito ay nakatayo si Lewis Mingfeng, at si Mark Lewis at ang kanyang kapatid na babae ay nakatayo sa kabilang gilid. May iilan ding matatanda at kamag-anak ng mga Lewis. Nakaupo sila sa magkabilang gilid ng hall. Ang ilang mga juniors ng Lewis family ay nakatayo sa magkabilang gilid ng bulwagan, na nakatingin sa kanila ng may pag-iimbot. Hindi ba't maliit na bagay lang ito tulad ng paglalakbay? Paano sila kumilos na parang nag-iinspeksyon ng isang kriminal? Albert Lewis ay tulad ng iminungkahing pangalan niya. Siya ay karaniwang napaka-masunurin at masunurin. Ngayon nang makita niya ang sitwasyon ay lalo siyang kinabahan. Nanginginig niyang tinawag si nanay, at pagkatapos ay tumango siya at tinawag na kuya. Tila hindi siya narinig ni Lewis Mingfeng at hindi siya pinansin. Bahagyang tumango si Old Lady Lewis sa kanyang ulo. Takas ng loob ni Albert Lewis at sinabing, "Sa totoo lang, ang biyahe kahapon ay inayos ng kaibigan ni Alex. Let me ask you, anong meron sa mansion sa Spring Garden?"
Malamig na putol ni Old Lady Liwes. Natigilan sandali si Albert Liwes at mabilis na sinabi, si Boss Wang ang nagbigay nito kay Alex bilang regalo para pasalamatan siya sa pagtingin sa Feng Shui. Nagpatingin sa Feng Shui. Umisi si Mark Liwes at sinabi sa kakaibang tono, kung ang pagtingin sa Feng Shui ay makakakuha ka ng isang mansyon, kung gayon ang lahat sa Liwes family ay dapat tumigil sa pagtatrabaho. Iisipin nilang lahat na ang pandaraya ay nandaraya ng pera. Isang pagsabog ng mahinang panunuya ang narinig sa bulwagan. Kabanata 102. Nakaramdam ng awkward si Albert Liwes nang marinig niyang kinukutsa siya ng kanyang mga kamag-anak. Nakangiti lang siya ng awkward. Tumingin si Jane Liwes kay Mark Liwes nang may pagkasuklam. Lalo siyang nakaramdam ng inis. 2 beses tumawa si Liwes Mingfeng at sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Nay, anuman ang nangyari kay Alex Dixon, ipinaliwanag na ni Boss Wang na ang villa ay ibinigay kay Alex Dixon ni Boss Wang bilang regalo ng pasasalamat. Ito ay maaaring ituring bilang pagtatanong ng totoo. Hindi na kailangang magpaliwanag ni Albert Liwes, hindi na. Tumingin si Albert Liwes kay Liwes Mingfeng nang may pasasalamat at nakaramdam ng flattered. Kadalas, walang pakialam si Liwes Mingfeng kay Albert Liwes. Ngayon, talagang nagsalita si Liwes Mingfeng para sa kanya. Ito ay hindi pa nagagawa. Bahagyang ngumiti si Liwes Mingfeng, tumalikod at sinabi kay Old Lady Liwes, Nay, napaka-generous ni Liwes Mingfeng sa matrilocal son-in-law, Alex Dixon. Naging assistant din siya sa kumpanya namin sa loob ng ilang panahon. Sa tingin kilala ko na siya sa negosyo ng kumpanya. Bakit hindi natin siya i-promote at hayaan siyang maging deputy manager? Tuwang-tuwa si Albert Liwes nang marinig iyon. Mabilis niyang sinabi, Salamat, kuya. You are welcome. Pamilya tayong lahat. Umiti si Liwes Mingfeng at sinabing, at saka, 3 taon na si Alex sa Liwes family, at hindi siya outsider. Siyempre, kailangan ko siyang tulungan. Ang dahilan kung bakit tinawag ko ang iyong pamilya sa lumang mansyon ngayon para makipag-usap sa bagay na ito. Labis ang pasasalamat ni Albert Liwes at mabilis niyang sinabi, Alex, salamat tiyuhin. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na ipo-promote siya ni Liwes Mingfeng ngayon. Nag-alinlangan siya at sinabing, salamat. Ang mga tao ng Liwes family ay palaging tinatanggihan si Alex Dixon at minamaliit si Albert Liwes. Hindi kaya biglang nagbago ang isip nila at nagsimulang magmalasakit sa pamilya. Pakiramdam ni Alex Dixon ay mali ang kanyang naisip noon. Gaano man kakulit si Liwes Mingfeng, itinuring niya pa rin si Albert Liwes bilang sarili niyang kapatid. Nakahinga rin ng maluwag si Jane Liwes at nagpapasalamat na tumango kay Liwes Mingfeng. Sa oras na ito, sinabi ni Old Lady Liwes na may dignidad, Albert, ilang beses akong hinikayat ng iyong kuya para sa trabaho ni Alex Dixon. Isa rin itong pagkakataon para maunawaan ni Alex Dixon. Salamat, inay, mabilis na sabi ni Albert Liwes. Pero, biglang inibo ni Old Lady Liwes ang topic, bumuntong hininga at sinabing, nahihirapan ang kuya mo sa panahon ngayon. Sa ngayon, sinisiyasat ng pamilya Meng ang Liwes family at nagpaplanong mag-invest dito. Higit pa rito, ang Meng family nagpadala rin ng mensahe na nagsasabing gusto nilang ikasal sina Meng Nooran at Mark Liwes. Ito ay isang magandang bagay. Umiti si Albert Liwes at sinabing, ang pamilya Meng ay isang kagalang-galang na pamilya sa Jing City. Kung makakabuo tayo ng alyansa ng kasal sa pamilya Meng, malaking tulong ito sa pamilya Liwes. Buti na lang, pero ikakasal na si Miss Meng sa pamilya natin. Hindi naman natin siya pwedeng patuloyin sa dati kong mansyon kasama si Mark diba? Napabuntong hininga si Old Lady Liwes, at saka, ang pinakamahal na villa sa Jinling. Sa ekonomiyang kondisyon ng Liwes family, hindi namin ito kakayanin. Pero paano kung hindi maganda ang tinitirhan namin at minamaliit kami ng pamilya Meng? Napakamot ng ulo ni Albert Liwes at sinabi sa mapurol na tono, kasal si Miss Meng sa Liwes family. Dapat talaga bumili tayo ng bagong bahay. Kung kailangan ni kuya ng pera para makabili ng bahay, nakaipon ako ng 100,000 yuan. Pwede kong ipahiram kay kuya. 100,000 yuan para makabili ng villa. Nagbibiro ka ba? Umisi si Liwes Mingfeng at sinabing, gaano ba kamahal ang mga villa sa Spring Garden?
Ang bawat villa ay hindi bababa sa 100 milyong yuan. Kasama ang mga bayad sa pagsasaayos, ito ay mas mahal pa. Ang mahal pala. Natakot si Albert Lewes. Bagamat alam niyang hindi mura ang presyo ng villa, hindi pa siya nagtanong tungkol sa presyo. Hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang presyo ng villa. Talagang casual na ibinigay ni Boss Wang ang villa na higit sa 100 milyon kay Alex Dixon. Sabi ni Old Lady Lewes, dahil gusto mong tumulong, siguradong hindi sapat ang 100,000. Hindi ka namin pahihirapan. Babayaran ka ng pamilya mo ng 20 milyon. Ang natitirang pera, babayaran ng Lewes family si Mark. 20 milyon. Ang numerong ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Albert Lewes. Natigilan siya. Ang kanyang noo ay basang-basa sa malamig na pawis, at maging ang kanyang likod ay basang-basa sa pawis. Hindi banggitin ang 20 milyon, hindi makalabas si Albert Lewes ng 2 milyon. Patuloy na nagpupunas ng pawis si Albert Lewes at nauutal na sinabi, Nay, paano magkakaroon ng napakaraming pera ang pamilya ko? Alam mo rin, hindi na kami nagtatrabaho ni Helena sa kumpanya. Taon-taon, nakakakuha kami ng mga dibidendo mula sa shares ng kumpanya. Si Alex ay walang trabaho din. Si Jane lang ang nagtatrabaho para kumita ng pera. Wala talaga akong ganoong kalaking pera. Kumunot ang noo ni Old Lady Lewes at naiinip na sinabi, hindi 20 milyon, humanap ka man lang ng ilang milyon, di ba? Wala ka bang kaibigan sa chess? Manghiram sa kanila. Umiti si Albert Lewes at sinabing may nakakatakot na ngiti, wala rin silang ganoon kalaking pera. Kahit na mayroon sila, hindi nila ito mapapahiram sa akin. Habang mas nakita ni Old Lady Lewes ang nakakatakot na hitsura ni Albert Lewes, mas lalo siyang nakaramdam ng inis. Sinabi niya, wala ka bang ibang bahay? Umalis ka at ibenta mo bukas. Dapat may ilang milyon. At saka, ang mga antigong nakolekta mo. Nabente ko na silang lahat. Nakita ko ang mga larawan ni Xu Feng, nagpost si Feng sa kanyang WeChat Moments para magpakitang gilas. Nabente mo na ang kanyang mga alahas, at kailangan mong humiram ng ilang online na pautang. Hindi ba sapat itong 20 milyon para pagtakpan ito? Namula ang mukha ni Albert Lewes. Pakiramdam niya ay parang may mabigat na bato na dumampi sa kanyang dibdib, at halos hindi na siya makahinga. Hinawakan niya ito at hinawakan. Nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, Nay, kung kailangan ito agad ni Kuya, maaari kong ibenta ang aking mga antik. Maaari ko ring ibenta ang mga alahas ni Helena, ngunit kung ang bahay ay ibibenta. Saan natitira ang pamilya namin ngayon? Umiti si Lewes Mingfeng at sinabing, ikalawang kapatid, may ilan pang silid sa basement ng kumpanya ng Lewes na walang laman. Anyway, kailangang pumasok ni Jane sa trabaho araw-araw, kaya mas maginhawa para sa kanya na manirahan sa kumpanya. Kukuha ako ng maglilinis ng basement. Pwede na kayong lumipat doon sandali. Titira sa basement. Natigilan si Albert Lewes. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Alam niyang wala man lang bintana ang basement ng kumpanya. Hindi lamang ito mamasa-masa at malamig, ngunit napuno din ito ng mga daga. Ang isipin na may isip ni Lewes Mingfeng ang ganoong bagay. Karaniwang duwag si Albert Lewes, ngunit gaano man siya katapat, hindi na niya ito mapigilan. Tumangala siya at sinabing, Kuya, I can't make this 20 million, pero magbebenta ako ng mga antik at alahas para makatulong na kumita. Pero hindi ko kayang ibenta ang bahay kahit anong mangyari. Napaka-ungrateful mo talaga. Nakalimutan mo na ba kung paano ka tinulungan ng kuya mo? Galit na hinampos ni Old Lady Lewes ang mesa. Nag-ayos siya ng trabaho para sa iyong manugang at binalak pa siyang i-promote. Hindi mo kayang gawin ang isang maliit na bagay. Sinabi ni Lau Mingfeng, pangalawang kapatid. Paano ka magsalitang ganyan kay nanay? Pagkasabi noon ay mabilis niyang sinabi, Ma'am, huwag kang magalit. Dahil hindi talaga kayang magbayad ni second brother, mag-isip tayo ng ibang paraan. Isa ka talagang unfilial anak. Puno ng galit ang mukha ni Old Lady Lewes habang sumisigaw. Albert, di ba may ibang bahay ka pa? Mayroon ka bang villa sa Spring Garden? Oo. Hindi naintindihan ni Albert Lewes at tulala siyang nagsabi, what's wrong? Mukhang hindi nasisiyahan ang Old Lady Lewes at sinabi,
dahil ayaw mong bayaran ang 20 milyon at walang laman ang iyong vilya, dapat mong ibigay ang vilya sa iyong kapatid at hayaan si Mark na gamitin ito para sa pakikipag-ugnayan. Mabagsik ang boses at tono ni Old Lady Lewes. Habang tinitignan niya si Albert Lewes, lalo siyang naaayawan dito. Ngayon lang, hindi direktang hiniling niya kay Albert Lewes na magmungkahi na ibenta ang ari-arian upang kumita ng pera o ibigay ang vilya kay Mark Lewes. Sa huli, pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, walang sinabi si Albert Lewes. Hindi niya talaga alam kung paano husgahan ang sitwasyon. Kabanata 103. Saglit na natigilan si Albert Lewes, pagkatapos ay nagmamadaling sinabi, "Nay, ang mansyon na iyon ay ibinigay ng pamilya Wang kay Alex Dixon, hindi sa pamilyang Lewes." Nang makitang hindi pa rin maintindihan ni Albert Lewes, naiinip si Lewes Mingfeng at sinabing, si Alex Dixon ay ang matrilocal na manugang ng ating pamilya Lewes. Ang mansyon na ibinigay sa kanya ng iba ay isang bagay na pag-aari ng ating Lewes. Pamilya, ngayong nakapag-book na si Mark ng bahay, ibigay mo ang susi ng mansyon. Si Alex Dixon, na nakatayo sa tabi niya, ay nagpakawala ng malamig na tawa. Wala naman siyang sinabi kanina. Dahil alam niyang walang magandang ay dudulot sa family gathering ngayon. Sa simula, sila ay nagmungkahi ng isang mataas na halaga ng 20 milyon. Ito ay lumabas na sila ay gumawa ng isang malaking detour at talagang gusto ang kanyang vilya. Gumawa ng exception ang Lewes family at itinaas siya bilang deputy manager. Tila pinaplano nilang gamitin ang family affection para pilitin si Albert Lewes na sumuko. Upang makuha ang kanyang vilya, ang Lewes family ay talagang naglagay ng maraming pagsisikap. Naunawaan na ngayon ni Albert Lewes. Lalo siyang nabalisa, at puno ng pawis ang noo. Nauutol niyang sabi, pag-aari ni Alex ang vilya na ito. Plano naming lumipat sa simula ng susunod na buwan. Hindi ito mangyayari. Galit na sinabi ni Old Lady Lewes, we don't even need you to pay 20 milyon. Nag-aatubili ka pa ring makipaghiwalay sa isang vilya. Napakakuripot mo ba na wala kang pakialam sa pamilya mo? Sinabi ni Lewes Mingfeng, ikaw ang biyenan ni Alex Dixon. Kung ikaw iyon, hindi siya mangangahas na makinig sa iyo. Kung gayon hindi ba siya masyadong mayabang sa bahay? Anong katayuan ang natitira mong pag-uusapan? Malamig na tumikim si Alex Dixon. Sinusubukan niyang maghasik ng alitan sa pagitan nila. Ang kanyang vilya ay hindi ng daan-daang milyon. Una nilang ginamit ang 20 milyon para pilitin si Albert Lewes na ibigay ang vilya. Tunay na napakatalino ng maselang kaayusan na ito. Ang bibig ni Albert Lewes ay pipi, at ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan. Hindi siya nakapagsalita ng matagal. Hindi napigilan ni Jane Lewes na sabihin ng malamig, ang vilya ay hindi sa amin, hindi rin sa pamilya Lewes. Kung gusto mong kunin ang mansyon, kailangan mong tanungin si Alex Dixon para sa kanyang opinyon. Dahil gusto mong tanungin namin siya para sa kanyang opinyon, tatanungin namin siya ng harapan. Tumingin si Old Lady Lewes kay Alex Dixon ng may dignidad at walang pakundangan na sinabi, Alex Dixon, ang vilya na ito ay ibinigay sa iyo ng iba, hindi ka gumastos ng kahit single cent. Kung ibibigay mo ang vilya kay Mark para sa kasal room niya, ay po-promote kita bilang deputy manager ng kumpanya bukas. Ang kanyang tono ng pag-uutos ay walang puwang para sa negosasyon. Sinabi ni Lewes Mingfeng, Alex, mula ngayon, si Mark na ang magiging kapalit ng kumpanya, at magtatrabaho ka pa rin sa ilalim niya. Ibibigay mo ang vilya kay Mark, at may utang siya sa iyo, na mga kinita mo. Kumita ako. Dahan-daang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nginisyon mula sa kanyang mga butas ng ilong. Sa tingin ko wala akong pakialam sa isang deputy manager lang. Ito ay katawa-tawa. Isang grupo ng mga tinaguriang Lewes family relatives ang talagang nagplano na kunin ang kanyang vilya at ginamit pa ang bandila ng family love. Gaano sila kawalanjiya? Paano sila naging marangal? Malakas at malinaw ang boses niya, at maririnig ito ng lahat ng naruroon. Nagulat ang mga tao, at biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga mata ng lahat ay nakikipagkwentuhan kay Alex Dixon. Ang mga mata ng lahat ay puno ng pagtataka, pagkabigla, at kawalang paniwala. Natigilan din si Jane Lewes.
Hindi rin niya inaasahan na ganoon kalakas ang loob ni Alex Dixon. Galit na galit si Old Lady Lewes kaya naging berde ang kanyang mukha. Kinampas niya ng malakas ang mesa at sumigaw, "Albert Lewes, mas mabuting alagaan mo ang iyong walang kwentang manugang." Galit na sinabi ni Lewes Mingfeng, "Alex Dixon, alam mo kung sino ka. Ito ang pamilya Lewes, at nagsasalita ka sa ganoong paraan. Humingi ka kaagad ng tawad sa iyong lola. Wala kang respeto sa katayuan mo, mayabang ka talaga." Malamig na saway ni Mark Lewes sa kanya, "Pare, gamitin mo sa kanya ang batas ng pamilya. Isa lang siyang matrilocal son-in-law, how dare he be so arrogant?" Rebelde talaga. Tumingin si Albert Lewes kay Alex Dixon, ngunit walang sinabi. Respeto. Umisi si Alex Dixon mula sa kanyang ilong at malamig na sinabi, "Ikaw ay naglalaro sa pagkakaiba ng paggalang. Kailangan mong tretuhin ang isang taong karapat-dapat igalang. Sa inyong lahat, sino ba ang karapat-dapat sa aking paggalang maliban sa aking biyenan, si Albert Lewes?" Ang mga taong ito ay labis na sakom. Matagal na niyang gustong tiisin. Ang Old Lady Lewes ay ina ni Albert Lewes, ngunit hindi niya inilagay ang kanyang pangalawang anak sa kanyang mga mata. Si Lewes Mingfeng, bilang panganay na kapatid ni Albert Lewes, ay hindi kailanman tumingin sa kanya. Nagkaroon siya. Hindi lang iyon, gusto rin niyang kunin ang lahat sa kanyang kapatid. Tungkol naman sa matrilocal son-in-law na ito ng Lewes family, hindi siya sineryoso ng mga taong ito. Sa katunayan, hindi lang nila inilagay si Alex Dixon sa kanilang mga mata. Dahil lamang sa malasakit ni Albert Lewes sa pamilya kaya hindi niya matiis na makipaghiwalay sa kanya. Si Jane Lewes ay nabuli din. Ang blueprint na inihanda niya ay pilit na inagaw ni Mark Lewes. Pinakamataas ang performance niya, pero hindi siya ma-promote. Ang buong Lewes family ay mahigpit na naninindigan sa kanilang pamilya. Maaari nilang i-bully at i-bully sila gayunpaman gusto nila. Hinawakan ito ni Alex Dixon para sa kapakanan ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay napakawalandiya. Gusto talaga nilang kunin ang kanyang vilya sa pamamagitan ng puwersa. Alex Dixon, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganito sa lola mo. Galit na sumigaw si Mark Lewes, ngayon, tiyak na gagamitin ng pamilya Lewes ang batas ng pamilya para pagsilbihan kami. Sa iyo lang. Umisi si Alex Dixon at mapang-asar na sinabi, "Mark Lewes, ninakaw mo ang disenyo ng arkitektura ni Jane, ngunit hindi ka man lang makapag-drawing ng isang desente. Isang tulad mo, pilit mong inagaw ang mga nagawa ni Jane at gusto mo pang ibigay ko sa iyo ang vilya. Anong karapatan meron ka ba?" Bilang kanyang ama, hindi na kayanan ni Lewes Mingfeng na magbayad para sa pakikipag-ugnayan kay Mark Lewes. Nakatingin talaga si Lewes Mingfeng kay Alex Dixon. Kakabili lang ni Lau Mingfeng ng isang vilya sa kapitbahayan na nagkakahalaga ng higit sa 30 milyon. Gayunpaman, tumanggi siyang ibigay ang vilya sa kanyang anak para maging wedding house niya. Gusto niyang kunin ang kanyang vilya sa pamamagitan ng puwersa. Si Old Lady Lewes ang namamahala sa Lewes Company, at mayroon siyang mahigit 100 milyon na asset. Madalas niyang sinasabi na mahal niya ang kanyang apo, ngunit sa oras na ito, hindi siya nagbigay ng kahit isang sentimo. Nilin lang niya ang sarili na gusto niyang gumastos si Albert Lewes para mabili ang bahay at agawin ang vilya. Ang mga mukha ng mga taong ito ay tunay na walang kahihiyan sa sukdulan. Albert Lewes, bakit hindi mo pa ginagamit ang family law sa manugang mo? Biglang tumayo si Old Lady Lewes at sumigaw sa mabagsik na boses. You asked him to kneel down. Or else, kaladkarin mo si Alex Dixon sa Lewes family at pipili ka ng ibang manugang para kay Jane. Biglang nag-angat ng ulo si Jane Lewes na nakayuko. She said resolutely, "What right do you have? Just because you are my grandmother? Or because you are the master of Lewes family? You are bullying my dad and Alex. Do you still think that my family is a blood relative of kay Lewes? Ang usapin sa pagitan namin ni Alex Dixon ay hindi nasa iyo ang desisyon. Ikaw." Galit na galit si Old Lady Lewes na halos mawala ng malay. Tinuro niya ang ilong ni Jane Lewes at sinigawan si Albert Lewes, "Tingnan mo ang anak mo." Tinutulungan niya ang isang tagalabas. Gusto mo rin siyang lumuhod.
Dahan-daang inangat ni Albert Lewis ang kanyang ulo at tinitigan ang matandang ginang Lewis. Binago niya ang mukha niyang duwag kanina. Sa sandaling ito, malamig ang mukha ni Albert Lewis at puno ng lamig ang kanyang mga mata. Natigilan sandali si Lau Mingfeng. Ang pangalawang kapatid niyang ito ay kadalasang napakaduwag, at siya rin ay isang mahigpit na asawa sa bahay. Hindi siya nang ahas na magsalita pabalik sa harap ng matandang ginang Lewis, ngunit ngayon ay nang ahas na siyang tingnan si Old Lady Lewis nang may paghamak. Mabangis siyang sumigaw, "Ikalawang kapatid, bilasin mo at sabihin sa iyong anak at manugang na lumuhod at kakalmayan ang galit ng ina." Kabanata 104. Si Albert Lewis, na kadalasang pinakamahiyain, ay namutla at sinabing, "Kuya, ang villa ay kay Alex. Ang gusto niyang gawin dito ay sarili niyang desisyon yun, at kung sino ang mapapangasawa ng aking anak ay wala kang pake dun. Ikaw na walang galang na anak." Nanginginig na sa galit ang matandang ginang Lewis. Kumuha siya ng isang tasa ng tsaa sa mesa ng mahogany at inihagis kay Albert Lewis. Hindi nakaiwas si Albert Lewis at tinamaan ng tsaa sa ulo na nagdulot ng malaking pasa. Tumama ang tsaa sa mukha niya at tumalsik ang latak ng tsaa sa buong katawan niya. Hindi pa rin siya kumikibo. "Tatay!" Napasigaw si Jane Lewis sa taas ng kanyang dibdib at agad na namula ang kanyang mga mata. Okay lang siya ay mapahiya, ngunit hindi niya matitiis na ipahiya ng iba ang kanyang ama. Hinayaan ni Albert Lewis na dumaloy ang tsaa sa kanyang mukha. Malamig siyang tumangala at sinabing, "Ma, kung wala ng iba, uuwi na kami. Kung kailangan ni kuya ng tulong, magagawa ko ang lahat para tumulong. Kaya niyang kunin ang daan-daang libong ipon ko anumang oras. Pero, limitado lang iyon." Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya kina Alex Dixon at Jane Lewis, "Tara na." Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng pinto nang hindi lumilingon. Pinunasan ni Jane Lewis ang kanyang mga luha at tumingin sa mga tao nang may galit. Tumalikod siya at walang pag-aalinlangan na umalis. Hindi tumingin si Alex Dixon sa karamihan at umalis din. Labis na nagalit si Lewis Mingfeng. Nakipag-usap siya kay Old Lady Lewis kagabi para partikular na anyayahan ang mga iginagalang na tao ng Lewis family at pagkatapos ay maglagay ng interogasyon na pose. Ito ay kalahating pang-akit at kalahating banta. Gusto niyang si Albert Lewis ang magkusa na ibigay ang villa. Ayon sa plano, si Albert Lewis ang kadalasang pinakamahihiyain. Sa tuwing papagalitan siya ng kanyang ina, nanginginig siya at tiyak na ibibigay ang villa gamit ang dalawang kamay. Para naman kay Jane Lewis, hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Siya ay isang subordinate na nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang anak. Ano pa ba ang panang-ahas niyang sabihin? Si Alex Dixon ay higit pa. Ang matrilocal na manugang ay walang anumang katayuan sa pamilya Lewis. Wala man lang siyang karapatang magsalita. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Lewis Mingfeng na ang ugali ni Albert Lewis ay biglang magiging matatag. Kinagat ni Lewis Mingfeng ang kanyang mga ngipin, tumalikod at sinabing, "Nay, hindi natin sila papayagang umalis ng ganito. Kung hindi, mababa ang tingin nila sa ating pamilya Lewis sa hinaharap. Malas ang pamilya ng Lewis family na magkaroon ng ganitong suwail na anak. Anak ko siya. Hanggat hindi ako mamamatay, makikinig siya sa akin." Mahigpit na sumigaw si Old Lady Lewis, "Isara ang pinto at pagsilbihan ang batas ng pamilya." Siya ay may ganap na tungkulin sa Lewis family, at si Albert Lewis, na kadalasang pinakamasunurin sa kanya ay talagang nang-ahas na suwayan siya ngayon. Sa kanila, naroon din ang kanyang apo at apo. Hindi nila inilagay sa kanilang mga mata. Hindi rin niya alam kung paano karaniwang tinuturuan ni Albert Lewis ang kanyang mga anak. Talagang napaka-unfilial nila. Kung hindi niya sila parusahan ng walang awa ngayon, nasaan ang dignidad ng ulo ng pamilya? Habang naglalakad si Albert Lewis papunta sa front door ng mansion, nakita niya ang ilang bodyguards na sumugod, isinara ang makapal na kahoy na pinto at mabilis na nilock ito. Galit na sabi ni Albert Lewis, "Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kami pakakawalan." Ang boses ni Lewis Mingfeng ay nanggaling sa likuran. "Pangalawa kuya, ginalit mo si nanay ko ngayon. Mananatili ka sa lumang mansyon at tatanggap ng parusa. Nagpadala na kami ng mga tao sa Spring Garden. Pagkatapos maglinis ay ililipat na namin ang mga gamit sa tanghali.
Makakaalis ka na lang pagkatapos nito, ibigay mo ang susi. Ano ba? Galit na galit si Albert Lewes kaya naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nanginginig. Bakit mo pinapunta ang mga tao sa villa? Walang kahihiyang sinabi ni Lewes Mingfeng, dahil ang villa ay pag-aari ng Lewes family, syempre dapat nating hilingin kay Mark na ilipat ito sa lalong madaling panahon. Una, itapon ang iyong mga gamit at ilipat ang mga gamit ni Mark. Maghanda ng maaga. Wala kang susi, paano ka nakapasok? Tanong ni Albert Lewes. Lumakad pasulong si Mark Lewes at tumawa. May isang matandang nagbabantay sa mansyon. Nang mabalitaan niya na kami ang pamilya ni Alex Dixon ay agad niyang binuksan ang pinto. Gayunpaman, napaka-alerto ng matandang ito. Gusto pa niya kaming tanungin isa-isa. Nakakadiri talaga. Mabuti na lang at may inutusan akong magsama ng ilang bodyguards. Binugbog siya ng husto kaya hindi na siya makabangon. Gusto kong malaman niya kung sino ang tunay na may-ari ng mansyon mula ngayon. Pinabogbog mo si Uncle Lee. Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Bagamat si Uncle Lee ay mula sa pamilya Wang dati pa at hiniling ng pamilya Wang sa kanya na bantayan ang mansyon, si Uncle Lee ay napakatapat. Hindi niya binubuli ang iba gamit ang kanyang kapangyarihan at lubos na gumagalang kay Alex Dixon. Higit pa rito, si Uncle Lee ay higit sa 60 taong gulang at dumaranas ng isang matandang sakit. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na magiging ganito kabisyo si Mark Lewes. Inutusan niya ang isang grupo ng mga malalakas na bodyguard na bugbugin ang matandang ito. Tumawa si Mark Lewes at sinabi, siya ay isang lingkod na hindi kumikilala sa isang Panginoon. Kung hindi ko siya binugbog, paano niya malalaman kung sino ang amo? Binubugbog ko siya ngayon para ipaalam sa kanyang amo kung sino ang taong iyon, hindi niya kayang masaktan. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, si Alex Dixon ay naghagis na ng suntok ng walang pag-aalinlangan. Hindi nakaiwas si Mark Lewes sa oras at nataman siya sa tungki ng kanyang ilong sa isang iglap. Agad na dumyugo ang ilong niya at napasigaw siya sa sakit. Mark. Nagulat si Lewes Mingfeng at sumugod sa tabi ng kanyang anak. Nang makita niya ang mukha ni Mark Lewes na puno ng dugo at sumisigaw sa sakit, agad siyang nagalit at ang mukha niya ay galit na galit at sumigaw. Batas ng pamilya. Kaagad, isang dosenang bodyguard na may hawak na mga stick ang lumabas mula sa anino ng courtyard at pinalibutan si Alex Dixon at ang iba pa. Nagbago ang mukha ni Jane Lewes at sinabing, bakit ang daming bodyguards? Tlamingo-lingo si Albert Lewes sa paligid at tumawa ng sarkastiko. Kaya ngayon ay isang hongmen banquet. Jane, natatakot ako na ang mga bodyguard na ito ay nagtatago sa courtyard, naghihintay ng pagkakataon na kumilos. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay naging malamig sa sukdulan. Noong nakaraan, palagi niyang nakikita ang Lewes family bilang kanyang pamilya, at sinubukan niya ang kanyang makakaya upang matiis ang pang-aapi ng Lewes family. Ngunit ngayon, kahit si Albert Lewes ay hindi na ito kayang tiisin. Pwede nilang ipahiya siya. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay nabuli din ng Lewes family. Gusto pa nilang sirain ang kasal ng kanyang anak, ngunit hindi niya ito pinayagan. Alam ni Albert Lewes na siya ay hanggal at palaging tumatanggap ng hindi patas na pagtrato, ngunit hindi niya kayang panoorin ang Lewes family na binubuli ang kanyang anak na babae at manugang. Anong familial love, biro lang ang lahat. Tumitig si Albert Lewes na may pulang dugo na mga mata at sinigawan si Old Lady Lewes na nakataas ang ulo. Shen Qing, huwag kang mangbuli ng mga tao. Anak na walang kabuluhan, ang lakas ng loob mong tawagin ang iyong ina sa kanyang pangalan. Natigilan si Lewes Mingfeng saglit, pagkatapos ay umungal siya sa isang mahigpit na boses. Shen Qing ang pangalan ni Old Lady Lewes. Siya at si Chen Hongyan ay maaaring ituring na malayong kamag-anak. Si Chen Hongyan ay asawa ni Lewes Mingfeng at si Chen Hongyan ay malayong pamangkin ni Old Lady Lewes. Dahil dito, mas pinaboran ni Old Lady Lewes si Lewes Mingfeng, gayon din si Liu Yunfeng at ang kanyang kapatid na babae. Para kay Jane Lewes, wala siyang pakialam sa kanya. Si Albert Lewes ay ngumiti ng mapang-asar at sinabing, kung ay traitor niya ako bilang kanyang anak, gugustuhin pa ba niyang pilitin ang aking pamilya na bumagsak? Batas ng pamilya, mabilis na simula ng batas ng pamilya.
Galit na galit si Old Lady Lewes kaya nagbago ang boses niya. Sigaw niya gamit ang matigas na boses. Baliin mo ng stick ang binti niya. Humakbang si Alex Dixon at malamig na bumuntong hininga, anong kalokohan ang batas ng pamilya? Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na umatake ngayon. Abangan ang susunod na kabanata.